Nasa likuran ko ang Bunton Bridge dito sa Tuguegarao, ang pinakamahabang river bridge sa Pilipinas. Gateway ito patungo sa lungsod ng Tuguegarao at susi rin ang tulay na ito para marating ang iba pang mga bayan sa ikalawa at ikatlong distrito ng Cagayan, maging ang mga lalawigan ng Kalinga at Apayao. Nasa ibabaw ito ng Cagayan River o Rio Grande de Cagayan, ang pinakamahaba at pinakamalawak na ilog sa buong bansa. Dahil dito bumabagsak ang tubig mula sa mga bundok ng Sierra Madre, Cordillera at Caraballo, madalas ito magdulot ng pagbaha sa buong rehiyon tuwing may malalakas na bagyo. Pero hindi lang bagyo ang hamon sa mga Cagayano dahil ito lang nakaraang buwan ng Bayo, nakaranas sa buong lalawigan, partikular na ang Tuguegarao ng mapanganib na heat index na umabot pa nga sa 47 degrees Celsius. Narito ang aking special report. Kalalapag lamang natin dito sa airport ng Tuguegarao, dito sa probinsya ng Cagayan. Ngayon, medyo di pa gaano ba init, pero tingnan natin mamaya dahil itong lugar na ito ay parating nasa danger level ng heat index ayon sa Pag-asa. Init na. Yan, ayan na yung init. Yan, mag-alas 8 pa lang ng umaga. Nako, ramdam ko na yung init dito sa Tuguegarao. Mainit po dito, sir. Ha? Mainit po. Gano'n ka-init? Sir, para ano, sir, para na, ano to, parang papakulungan ko. At dahil first time ko rito sa Tuguegarao, may patrivia agad sa akin ang Cagayanong si Wilson Talantad kung bakit napakainit dito sa kanilang lugar. Pangalan ko lang po kasi ng city na syudad namin, sir. Ano na, apoy na. Tuguegarao means ano po, fire po yun. Oo, ngayon ko lang nalaman yun Sir, yung sa Ibalag po kasi yung local dialect namin dito. Yung Tugi is apoy po, yung sunogin, Tugi. Oo. Tapos yung garaw po means tumakbo. Kasi di ba uso po yung kaingin? Oo. This is parang open field ng Pata Forest to. So kinaingin siya. So parang nasunog siya, sinunog. Parang may sunog yung garaw po. Gumalaw na kayo, parang evacuator. Relocate na ng ibang place po. Kaya po ito gigaraw. Ating sigaw, pamurulo na Festival. Ang AFI naman na ibig sabihin ay apoy sa kanilang taunang Pagurulan AFI Festival. Itinatampok ang kultura ng mga Ibanag, pagkakaisa ng mga komunidad at ang reputasyon ng Tuguegarao bilang hottest city in the Philippines. Ito'y sanay na sa init talaga sir. Yung iba pa nga sir, nagkakape man. Sa tangali. Sa tindi ng init, walang humpay sa kakapaypay si John Robert. Nagpahinga muna siya sa pag-i-install ng aircon at lumabas ng gusali para makasagap ng hangin. Kasi makatutupokit ka na sa init. Oo. Minsan natatanay na lang, kailangan may dala ka ng pamaypay. Ayun, tumatagak na yung pawis mo. Para ng ano, Ha? para ng parang impyerno na dito. Oh. Alas 12 hanggang alauna. Sagaran din kung ilarawan ni Aling Virginia ang kalbaryong dulot ng napakatinding init sa kanilang lugar, lalo't may inaalagaan siyang bagong silang na apo. Sobrang init, para kaming nasa pugon. Kahit doble ang bubungan namin, mainit pa rin. Pag kahit dalawang electric fan namin, mainit pa rin ang buga ng ang hangin niya. Siguro pag nagbitak ka ng itlog doon sa bubunga, maluluto talaga ang itlog. Oo. Sinubukan ng anak ko na isa, nagbitak siya, siguro naluto agad yung itlog. Ganyong kainit. Sobrang kainit. Oh. Kaya naman kung ano-anong diskarte ang ginagawa nilang mag-anak para hindi sila madali ng matinding init ng panahon. Yan na naliligo yung anak ko, lalagyan niya ng ice yung pinampaligo niya dahil pati yung lumalabas sa gripo mainit.
Sumasakit yung dibdib ko sa sobrang init. Pagka kukuha lang ako ng bimpo, nilalagay ko sa ulo ko para yung init ang babawasan sa sakit ng ulo ko. Sumasakit ang ulo ko sa migraine ko sa init. Yun lang, kalma lang ako, inom ng tubig. Hindi rin pinababayaan ni Aling Virginia ang mga alagang aso at pusa. Pinapaliguan namin, tapos umiinom lagi naman sila ng tubig. Gano'ng kadalas paliguan? Araw-araw mo paliguan yan dahil hindi pwede na hindi maligo dahil na-stroke din yung mga aso namin. Pasakit man ang hatid ng matinding init para kay Aling Virginia, hindi siya magpapaapekto. Lagi naman po ganito ang buhay namin, hindi pa rin nagbabago. Init, baha. Ganun lang. Tis-tis. Saan tayo mapapunta? Malilipas din yan. Sa nakangiti lang. Ang ngiti lang, wag mo nang problemahin. Hayaan mo yung problema, mga problema na sa'yo. Yan, that's a spirit. Batay sa datos ng Pag-asa, halos buong buwan ng Mayo, nakaranas ng mapanganib o danger level na heat index o damang init ng katawan ang Tuguegarao City. May 4 na araw na nakaranas ang syudad ng 46 degrees Celsius at 4 na araw rin ang nakapapasong 47 degrees Celsius. Kaakibat nito ang mga panganib ng heat cramps o pananakit ng kalamnan dahil sa labis na pagpapawis, heat exhaustion na nagdudulot ng pagkahilo, matinding pagkapagod at pagsusuka. At ang pinakamalala ay ang heat stroke na nakamamatay kapag hindi naagapan. Nahi-heat stroke sila Ayon kay Cagayan 3rd District Congressman Jojo Lara, numero 1 tinatabaan ang heat stroke sa kanyang mga nasasakupan ang mga may edad na. Kaya madalas namin sinasabi dito, kailangan tuloy-tuloy pag inom mo ng tubig dito, nakakasakit sila. Nagiging extreme kasi kami dito. Minsan sobrang init, biglang uulan. Dito na nakakasakit yung mga may edad at saka yung mga bata. At hindi nila nakakayanan yung sudden change of temperature namin. Gaya na lang ng labanderang si Aling Lolita Rojo na inatake ng mild heat stroke noong Pebrero. Una siyang na-stroke noong 2023. Mainit yung buong katawan, tapos yung singaw, mainit po. Bigla na lang po, bigla akong nahilo, tapos bumaksak po ako. Sinugod po nila ako sa ospital, na-mail naman na po ako. Hirap man pinipilit ni Aling Lolita na alagaan ang sarili, lalo't ang kanyang mister na todo kayod pa rin sa pagtitinda ng balut ay 3 beses na ring na-stroke. So ngayon ay ingat na kayo, talagang gaano ka kadalas uminom ng tubig lalo ngayon mainit? Madalas po, hindi na po ako nawawalan ng tubig. Inikot din namin ang iba pang katabing bayan ng Tuguegarao. Halos walang pinagkaiba ang tindi ng alinsangan ng napakainit na panahon. Nandito ako ngayon sa Barangay Nabyalan kung saan nandito yung dinarayong Chocolate Hills dito sa bayan ng Amulong. Ngayon, bagamat mahangin ay napakainit, talagang nanunuot yung init sa katawan. At kung mapapansin nyo naman dito sa aking likuran ay ayan, kasalukuyang nagaganap ang isang grass fire. Talagang hindi nakaligtas ang burol na ito sa tindi ng init ng panahon. At itong burol na to ay isa lamang sa mga sinalanta ng grass fire dito sa bayan ng Amulong. Sa drone video, kitang nangitim na ang ilang bahagi ng mga nasunog na burol dahil sa grass fire. Pinalalaman ng El Nino ang nararanasang epekto ng init sa lalawigan ng Cagayan, tila naging daan naman ito para lalo silang maging matatag at positibo bilang mga Cagayano. Katulad na madalas kong sabihin, yung init nito, itong weather namin, is kasing init din ng tao dito. Sana yung the positive way, no? Very passionate kasi din ang mga taga-Cagayan. So, considering yung location namin, hindi namin sinasabi na setback ito sa amin, pero it's more on ito yung nag-inspire din sa amin na kung anong nakagisnan na namin na init dito, naging nasanay na rin kami na to deal with it. Dagdag pa ni Congressman Lara, malaki ang potensyal na magamit ang nararanasan nilang extreme weather conditions sa Cagayan para mapabuti ang buhay ng mga Cagayano. Extreme kami dito sa Tuguegarao or dito sa Cagayan. Panahon ng tag-init, sobrang init.
panahon ng tag-ulan, sobrang tubig ang naano namin. At madalas namin sinasabi, sana yung potential namin ng ganito, yung init, matatap namin. Siyempre sabi ko nga, nauso na ngayon ang solar. So yung mga investors sa ngayon, nagpupunta din naman na sila dito. At yung hiningi namin sa government, yung support na sana magkaroon ng impounding. No, dahil number 1 pa rin ang agriculture sa Cagayan. Nanghihinayang lang si Congressman Lara sa mga idle land o nakatiwangwang na mga lupain na hindi magamit dahil sa kakulangan ng patubig. Lalo't yaman nila ang Cagayan River na malaking tulong sana sa pagpapaunlad pa ng kanilang agrikultura. Of course, sa panahon ng tagtuyot, sabi ko nga, considering na hindi naman natutuyo ang Cagayan River, ganun din ang Pinakanawan River. Sana ang suporta lang ng gobyerno na national government, kasi hindi naman kakayanin ito ng smaller scale of funding. Kailangan matap yung natural water source namin, which is Cagayan River. Para sa mga Cagayano, ang pakikibaka sa epekto ng napakatinding init ng panahon ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Gaya na lang kung paano nila hinaharap ang iba pang mga kalamidad gaya na lang ng bagyo at pagbaha. Sabi nga nila, tuloy lang ang buhay dahil sa kahit anong pagsubok, ito ay lilipas din. Mula rito sa Tuguegarao, Cagayan, ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move.